Kailan ba mangungutang ka upang itayo ng negosyo or sari-sari store negosyo? This is Tito Jatch, your sari-sari store explorer. If you like my videos, baka mawala ako sa world of internet dyan sa feeds nyo. So, isubscribe nyo na, okay? Para ma-segno na talaga. Lock in na. Ano mo yun? Okay, so yung sa akin naman is, lahat naman, kung hindi lahat, most of the time, yung mga negosyo malaki man, maliit, is meron talagang nakaakibat na utang yan or nagsisimula yan sa utang. Ganyan talaga eh. Not unless siguro Chinese ka or galing ka sa mayamang pamilya na meron ka ng lifeline money na pwede ka nang mag-test drive ng kung ano-anong negosyo and okay lang na malugi, 'di ba? So, sad to say, tayong mga Pilipino, especially yung mga normal lang katulad ko, is nagtatrabaho lang. We also want to make sure na magkaroon tayo ng sarili nating negosyo, 'di ba? So, minsan hindi naman tayo especially pag gipit tayo sa time, no? Sabihin natin may lugar na yan, re-rentan mo yung lugar na yan, paunahan, 'di ba? So, hindi naman pwedeng mag-save pa ako ng pera ng 1 taon, 2 taon upang makapagnegosyo ako kasi mawawala yung lugar na yan. So, sometimes I have to actually result into utang. So, ito lang yan, simple lang yan guys eh. Bago ka magresulta sa mga lending or mga malalaking lending na matataas talaga yung interest, the goal ng pag-uutang mo is dapat alam mo yung risk, okay? Lahat yan may risk and lahat yan may success. So, alamin mo muna kung magiging super successful yung negosyo na yan. Okay, mag-feasibility study ka, hindi naman natin sasabihin 100%, pero kahit man lang 85 to 90% is may success rate na okay, di ba? And alamin mo rin yung risk doon. Kasi pag nangungutang ka ng pera, kailangan may risk. So, ano ba yung gagawin? So, bago ka mag-result sa lending, yung unahin mo muna is baka pwede ka pang mag-save ng pera. Kung hindi naman ganun ka kailangan talaga yung negosyo right away, mag-save ka muna ng kakaunting pera or magbenta ka ng mga hindi mo na needed sa buhay mo. Pati siya, isali mo na, ibenta mo na, hindi mo naman need yan eh. Hindi. So, baka pwedeng ganun muna para tumaas na muna yung value or yung pera mo at konti na lang yung uutangin mo. Kasi the lower yung utang is the more chances na mababayaran mo. Guys, isipin kasi natin yung risk eh. Pag nag-uutang tayo ng pera, may risk yan. Kasi kailangan natin ibalik yung pera na yan. Minsan may interest pa, di ba? Okay, so pag meron ka ng savings or hindi talaga kakayanin, kailangan mo talaga mag-utang, kailangan mo talaga mangutang is, of course, piliin mo yung utang na maliit yung interest. Okay, so hindi naman, bago kayo mag-react, hindi ko naman sinasabing wag nang mag-lending or doon na muna sa mga kamag-anak kasi sasabihin, ay, ayoko sa kamag-anak, hindi magpapautang yan eh. Hindi yun magpapautang kung mali na yung perception nila sa'yo. Okay, so medyo educational muna tayo upang masigurado mo in the future na papautangin ka rin or may chances na papautangin ka ng mga taong kakilala mo, you have to make sure that you don't break their trust, diba? Baka kasi utang ka ng utang sa kanila, nilulustay mo lang yung pera sa kung ano-anong binibili mo dyan sa mga platform na yan or tina-travel mo, kinakain mo sa labas, diba? So, mangutang ka lang ng pera in times that you really need it. Save your points kasi baka someday, kakailanganin mo mangutang ng pera upang inegosyo and hindi ka napapapahiramin kasi nga, utang ka na ng utang, di ba? So, you have to make sure na you are saving your points for cases like this, just in case, di ba? So, yun. And also, it would help if alam nila yung plano mo. Ingat lang, baka sinakawan nila yung negosyo plan mo. Pero if you don't have the choice, tell them, di ba? Yung perang uutangin ko, gagawin kong negosyo, ito. Ito yung expected return ko. Para kang magdi-discuss ng business plan sa mga taong mag-i-invest. Parang ganun, pag nangungutang ka ng pera. Pero of course, hindi naman sila mag-i-invest sa'yo kasi babayaran mo via interest. Pero at least alam nila, kikita ka ng pera, di ba? And mababalik yung pera sa kanila. And at the same time, it also would help if meron kang backup plan, di ba? Pwedeng collateral or kung ano man yung kailangan mong gawin upang ma-assure mo sila na talagang magbabayad ka, okay? Hindi madali mag-start ng sari-sari store negosyo, may risk talaga nakaakibat dyan. Pero for those na marunong mag-risk, then of course, meron din silang malaking reward possibility in the future, okay? So, kindly subscribe and I hope you learned something. Have a good day.